You're hired. Seryosong sambit ni Jackson habang nakatitig sa mga dokumento na pinasa ni Saiza. Hindi napigilan ng dalaga na mapangiti. Ang tanging dahilan lang naman ni Saiza kung ba't siya nag-apply bilang maid ng binata ay para sa kanyang misyon. Talaga po, maraming salamat po. Kunwaring masaya na sabi ng dalaga. Pwede ka na magsimula bukas. Saad pa ni Jackson. Sunod-sunod na tumango si Saiza. Pinaliwanag pa ng binata ang ilang mga gagawin ng dalaga at nang matapos sila, saka pa lamang umuwi si Saiza. Hindi pa rin nawawala ang ngiti niya. Aminado naman siya na noong matanggap niya ang misyon, nagdalawang isip pa siya. Hindi kasi kilala ng dalaga ang kanyang target at nang makita niya si Jackson sa personal, mas lalo siyang naguluhan. Kumusta lakad mo? Tanong ni Ira nang makita ang pagdating ng kanyang kaibigan. Natanggap ako. Masayang sagot ni Saiza. Ayos yan, di ka na mahihirapan sa misyon mo. By the way, nakita mo na ba ang target mo? Tumango ang dalaga. Oo. Anong itsura niya? Gwapo ba? Nakangising tanong pa ni Ira. Hindi agad nakasagot si Saiza at saglit na napaisip. Hindi niya maitatanggi na gwapo nga si Jackson. Bagay na una niyang napansin sa binata. Ang problema lang, mukhang strikto at palaging galit sa mundo si Jackson. Huy, ano nga? Gwapo ba? Pag-uulit ni Ira sa tanong nito. Oo. Ba't bigla-bigla ka na lang natutulala dyan, ha? Type mo, no? Natatawang saad ni Ira. Ano ba yung pinagsasabi mo? Aligagang singhal ng dalaga. Mas lalong natawa si Ira dahil sa naging reaksyon ng kanyang kaibigan. Hindi ka pwedeng magkagusto sa target mo, Saiza. Pahihirapan mo na ang sarili mo, sasaktan mo pa. Seryosong sambit ni Ira. Mariing na pailing ang dalaga. Wala akong gusto sa kanya. Kaya ako nandun dahil sa misyon ko. Yun lang ang dahilan. At di ko pwedeng haluan ng ganyang bagay ang misyon ko. Nagkibit balikat si Ira, ngunit nanatiling nakatitig sa kanyang kaibigan. Sige, sabi mo eh. Mag-aayos na ako ng gamit ha. Paalam ni Saiza. Hindi na hinintay ng dalaga na makapagsalita ang kanyang kaibigan. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kwarto at agad nagsimulang ihanda ang mga gamit na kanyang dadalhin. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapakali si Jackson, kaya muli niyang binasa ang mga dokumento na pinasa ni Saiza kanina. Hindi niya inaasahan na may mag-a-apply sa kanya bilang maid na nasa edad ng dalaga. Sir, may problema ho ba? Biglang tanong ni Manang Yoli. Mukhang mabait naman na babaeng yon, tinanggap niyo ba? Tumango si Jackson bilang tugon. Oo, Manang. Mabuti kung ganun. Magkakaroon na ng mas bata sa amin. Nagsasawa na ako na puro kami matatanda. Natatawang saad ng matanda. Ganun ho ba? Sana'y nagsabi kayo noon sa akin. Biro lang, sir. Kayo naman ang masusunod sa bahay na ito. Nagpapasalamat lang ako dahil may mas bata na ngayong maid kesa sa amin. Sambit ni Manang Yoli. Napatango na lang ang binata. Naglakad na rin paalis ang matanda at naiwan si Jackson na mag-isa sa kanyang opisina. Muling binalik ng binata ang kanyang atensyon sa mga papel na hawak. Kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Jackson, ngunit pinilit niya na lang ang sarili na ikalma. Napagdesisyonan niyang lumabas muna ng bahay. Sakto namang tumawag ang kanyang kaibigan. Anong kailangan mo? Tanong ni Jackson nang sagutin niya ang tawag. Tara, labas tayo. Sagot ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Alam mo namang wala akong oras para sa mga ganyan, Edward. Seryosong sambit ni Jackson. Ngayon lang naman. Napabuntong hininga na lang ang binata. O sige. Labag man sa loob ni Jackson ang pagpayag, wala na rin siyang ibang pagpipilian. Alam ng binata, nakukulitin siya ng mga kaibigan. Bukod doon, ay naisip din ni Jackson na kailangan niya ito. Para mawala sa isip niya, si Saiza. Makalipas ang ilang minuto,
Nakarating na ang binata sa bar na pag-aari ni Edward. Inaasahan na ng binata ang ingay na sasalubong sa kanya. "Pre, dito tayo sa taas." Saad ni Edward nang makita ang kanyang kaibigan. Agad namang naglakad si Jackson papunta sa taas. "Sikat pa rin ang bar mo ah." Biro niya na makalapit sa pwesto ni Edward. "Ano ba akala mo? Malalaos ako." Singhal ng lalaki. "Oh, anong bago sa'yo? Ba't parang problemado ka?" Bahagya pang nagulat si Jackson dahil napansin yun ng kanyang kaibigan. "May bago akong maid." "Really? Akala ko ba marami ka na yan? Ba't naghahanap ka pa ng bago?" "Umalis na yung isa eh. Napilitan ako maghanap ng kapalit." "Mabuti naman at hindi ka na nahirapan." "Di naman. Ang kaso medyo bata ang nahanap ko." Mabilis na napatitig si Edward sa kanyang kaibigan. "Maganda ba?" Nakangising tanong nito. "Ano ba namang tanong yan? Kahit kailan talaga babaero ka?" "Nagtatanong lang ako pre. Ano nga, maganda ba?" Napailing na lang si Jackson sa kakulitan ng kanyang kaibigan. "Oo, nice. Pupunta ako sa bahay mo bukas." Mabilis na saad ni Edward. "May trabaho tayo bukas." "Eh di pagkatapos." "Bahala ka." Hindi na pinansin ni Jackson ang pangungulit ng kanyang kaibigan. Wala na kasing ibang ginawa si Edward kundi magtanong tungkol sa bagong maid ng binata. Kaya nga pumayag si Jackson na pumunta dito para mawala sa isip niya si Saiza. Ngunit dahil sa pangungulit ni Edward, mukhang hindi mangyayari yun. Natulala na lang ang binata nang maagaw ang atensyon niya ng isang pamilyar na imahe ng babae. Napakunot pa ang noo ni Jackson habang tinititigan ito. "Oh, ba't ka natulala dyan?" Sita ni Edward. "She's here." Wala sa sariling saad ni Jackson habang nananatiling nakatitig sa babae. "Sino?" Nagtatakang tanong pa ni Edward ngunit hindi sumagot ang binata. Hindi may paliwanag ni Jackson ang kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng babae. Kapansin-pansin ang matatamis ng ngiti nito habang nagsasayaw. Nakasuot ng isang kulay asul na dress ang babae, kaya naman mabilis yung nakaagaw ng atensyon ng iba. "Go, Saiza! Isayaw mo pa!" Sigaw ng isa pang babae na kasayaw ng dalaga. "I-enjoy mo na ang araw na to bago ka magsimula sa trabaho mo." Baliw. "Pwede pa naman natin to gawin no, kapag rest day ko at isa pa. Hindi naman ako sa ibang bansa magtatrabaho, kaya magkikita pa rin tayo madalas, Ira." "Kahit na!" Giit ni Ira. Dahil may trabaho na si Saiza kinabukasan, naisipan niyang yayain ang kaibigan para uminom sa labas. Matagal-tagal na rin kasi ang huling beses na nagpunta ang magkaibigan dito dahil parehas silang madaming inaasikaso. Bigla na lang napatigil sa pagsasayaw si Saiza nang makita ang isang lalaki na nakatitig sa kanya. Naguluhan pa ang dalaga kung namamalikmata lang ba siya, dala ng alak, o totoo ang kanyang nakikita. Nagtaka naman si Ira nang makitang hindi na sumasayaw ang kanyang kaibigan. "Hoy, may problema ba? Ayos ka lang? Tignan mo nga kung totoong may lalaki na nakatitig sa akin banda doon. Baka lasing na ako kaya kung ano-ano nakikita ko." Kunot noon namang sumunod si Ira sa sinabi niya. "Oo nga, grabe. Ang gwapo niya." Hindi mapakaling sambit ni Ira. Nanlaki ang mga mata ni Saiza bago mabilis na hinila ang kamay ng kaibigan paalis. Halos magkarambola ang dibdib ng dalaga dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Ramdam ni Saiza ang labis sa pag-iinit ng kanyang muka. "Sandali, saan tayo pupunta? Ano ba nangyayari?" Nagtatakang tanong ni Ira. "Siya ang boss ko. Siya yung target ko." Napatigil sa paglalakad si Ira dahil sa gulat. "For real? Ang gwapo niya. Kailangan na natin umalis dito." "Bakit naman? Bukas pa naman ang simula ng trabaho mo. Kaya walang masama kung nandito tayo ngayon, no? I-enjoy lang natin ang gabi na to. Huwag mo na siyang isipin na nandito siya." Mariing napailing ang dalaga ngunit hindi siya nakipagtalo. Hindi rin naman mananalo si Saiza sa kanyang kaibigan, kaya hinayaan niya na lang. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod kay Ira. Wala na rin sanang balak pa na uminom si Saiza.
Ngunit dahil mapilit ang kanyang kaibigan, hindi na siya nakapalagpa. No, ayoko nang uminom. Pagtanggi niya sa dalaga, nang muli siyang abutan ni Ira ng isang baso ng alak. Napasimangot naman ang babae habang nakatitig sa kanyang kaibigan. Seriously? Yes. At saka medyo nahihilo na rin ako. Hindi tayo pwedeng malasing pareho dahil hindi tayo makakauwi. Tumango lang si Ira bilang tugon bago bumalik sa dance floor at magsayaw. Napailing na lang si Saiza habang pinapanood ang kanyang kaibigan. Napatingin ang dalaga sa relo niya. Hindi napigilan ni Saiza ang mataranta na makita ang oras. Dali-dali siyang lumapit kay Ira at hinila ang kamay nito. Kailangan na nating umuwi. Agad? Magstay pa tayo na ilang oras. Maaga pa ako bukas. Sa bandang huli, wala nang nagawa si Ira kundi pumayag. Napabuntong hininga na lang si Saiza dahil hindi na siya nahirapang yayaing umuwi ang kaibigan. Dahil sa pagmamadali, hindi sinasadyang mabangga ni Saiza ang isang lalaki. Dahil sa lakas nun, aksidenteng natapon ang hawak na alak ng lalaki. Oh my gosh, I'm really sorry. Aligagang sambit ni Saiza. Sinubukan pa ng dalaga na punasan ng damit ng lalaki, ngunit natigilan lang din siya nang mamukaan ito. It's okay. Biglang sabi ng lalaki. Natulala naman si Saiza. Sir, wala sa sariling sambit niya. Okay lang, huwag mo nang alalahanin to. Saiza, hindi ba't siya ang boss mo? Biglang sabi ni Ira na lasing na. Sorry ulit sir. Mauna na po kami. Tarantang paalam ng dalaga bago hinila ang kanyang kaibigan. See you tomorrow then. Saad ni Jackson. Ngunit narinig pa rin yun ni Saiza kahit mahina ito. Saglit pang napatigil ang dalaga at nilingon ng binata, ngunit nakatalikod na ito sa kanila. Nagpatuloy na lang si Saiza sa paglalakad habang hila-hila pa rin si Ira. Napasapo na lang ang kanyang noo nang makasakay sila sa kanilang kotse. Nakatulog na agad si Ira dahil sa labis na kalasingan, kaya naman walang ibang pagpipilian si Saiza kundi magmaneho pa uwi. Ang ganda mo talagang bata. Nakangiting sabi ni Manang Yoli habang pinagmamasdan si Saiza. Alam mo bang bagay kayo ni Sir? Manang, ano ba yung pinagsasabi niyo? Hindi makapaniwalang saad ng dalaga. Natawa ang matanda. Bago marahang naglakad palapit kay Saiza. Totoo naman ang sinasabi ko. Trabaho po ang pinunta ko dito at isa pa, wala pa ho sa isip ko yung ganyan. Pagdadahilan niya. Naku, hindi magtatagal, dadating din kayo dyan. Magtiwala lang kayo sa pag-ibig. Makahulugang sabi ni Manang Yoli. Natulala na lang ang dalaga habang naglakad paalis ang matanda. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod siyang napailing. Isang linggo pa lang ang nakalilipas nang magsimulang magtrabaho si Saiza sa bahay ni Jackson. Wala namang kakaibang napapansin ng dalaga. Sa sobrang laki ng bahay ng binata, nahihirapan pa rin si Saiza na makabisado ang bawat sulok nito. May mga pagkakataon pa na naliligaw ang dalaga at kinakailangan pa siyang tulungan ng ibang mga kasambahay. Manang, nakahanda na ba ang pagkain? Biglang tanong ni Jackson na diretsong pumasok sa kusina. Napaigtad pa sa gulat si Saiza bago nahihiyang tumungo. Patapos na po sir, lumabas na po saglit si Manang. Dagdag na sabi niya pa. I see, hihintayin ko na lang. Saad ng binata bago naupo. Ramdam ng dalaga ang pagtitig sa kanya ni Jackson. Dahilan para maging aligaga ang dalaga sa kanyang ginagawa. Hanggang ngayon nahihiya pa rin siya dahil sa nangyari sa bar noong isang linggo. So, kamusta naman ang pananatili mo dito sa bahay? Biglang tanong ni Jackson. Matagal bago nakasagot ang dalaga habang nanatili namang nakatitig sa kanya ang binata at hinihintay ang kanyang pagsagot. Ayos naman po sir. Medyo nahihirapan lang po akong kabisaduhin yung bahay. Bahagyang natawa si Jackson dahil sa sinabi ng dalaga. Ayos lang yan. Konting araw pa makakabisado mo na rin ang bahay.
Tumango lang siya bilang tugon. Sakto naman na natapos si Saiza sa kanyang pagluluto, kaya dali-dali siyang naghanda ng pagkain ng lalaki. Salamat. Sambit ni Jackson. Bahagyang napangiti ang dalaga bago nilinisan ang kusina. Hindi pa rin komportable ang dalaga na kasama niya sa iisang lugar, ang binata. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing nariyan si Jackson. Oh, saan ka pupunta? Takang tanong ni Manang Yoli nang makasalubong niya ang dalaga. Sa labas ng ho. Sagot naman ni Saiza. Hindi na hinintay ng dalaga na makapagsalita pa ang matanda. Nagpatuloy na si Saiza sa paglalakad hanggang sa makalabas siya at makarating sa malawak na hardin ng bahay. Kalma, Saiza. Kalma. Mahinang saad niya sa sarili. Ilang beses pang huminga ng malalim si Saiza at nang maikalma ang kanyang sarili, nagpatuloy ang dalaga sa paglilibot sa hardin. Bigla na lang pumasok sa isip niya ang kanyang misyon. Kailangan na niyang magmadali at matapos ang misyon na yon. Hindi maitatanggi ng dalaga na unti-unting nagkakaroon ng pagbabago sa nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ang lalaki. At alam ni Saiza na hindi maganda ang maidudulot nun, kaya kailangan niya nang tapusin ang kanyang misyon sa lalong madaling panahon. Enjoying the view? Biglang tanong ni Jackson. Muntik pang mapatalon sa gulat ng dalaga bago nilingon ng binata. Sir! Sorry. It's not my intention na gulatin ka. Ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo? Nagtatakang tanong niya. Wala naman. Nakita lang kitang naglalakad dito. Sunod-sunod na tumango ang dalaga. Sige sir, mauna na ho ako sa loob. Dali-daling naglakad si Saiza pabalik sa bahay. Hindi na niya naisip na magtagal pa kasama si Jackson dahil nagsisimula na namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at agad na sapu ang kanyang dibdib na makapasok siya. Pilit ikinalma ni Saiza ang sarili. No. Hindi ito ang pinunta mo dito, Saiza. Umayos ka. Singhal niya sa sarili at agad na hinaplos ang dibdib. Sa kabilang banda, kakaiba din ang nararamdaman ni Jackson sa tuwing makikita ang reaksyon ng dalaga kapag magkaharap sila. Hindi tuloy maiwasan ng binata na madalas lapitan si Saiza para muling makita ang reaksyon niya. Nahuhulog ka na ba, sir? Biglang tanong ni Manang Yoli. Kunot noong napabaling ng tingin si Jackson sa matanda. Ano hong ibig niyo sabihin? Nagtatakang tanong niya. Alam mo kung anong sinasabi ko? Ngumiti ng nakakaloko si Manang Yoli. Ilang araw pa lang narito si Saiza, pero malaki na ang naging pagbabago niyo. Dagdag na sabi pa ng matanda. Di ko po alam ang sinasabi niyo, Manang. Dadating din ang araw na maiintindihan mo ang tinutukoy ko, sir. Bigla na lang tumawa si Manang Yoli bago naglakad pa alis. Napailing na lang ang binata. Napaigtad pa sa gulat si Jackson nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Kunot noong naglakad ang binata, palapit dito at agad binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Jackson nang makita ang kanyang kaibigan. Di ba't sabi ko pupunta ako dito? Bakit? Gusto ko makilala ang bago mong maid. Ngumisi si Edward bago tumuloy ng pagpasok sa bahay. Nagsasayang ka lang ng oras. Bakit? Pag-aari mo na siya? Mapang-asar na tanong ni Edward. No. Di naman pala eh. May pag-asa pa ako. Natahimik ang magkaibigan nang biglang dumating si Saiza. Bahagya pang nagulat ang dalaga nang makitang may bisita si Jackson bago dali-daling tumungo dahil sa hiya. Saiza, paikunan mo kami ng merienda. Utos ng binata. Opo, sir. Nahihiyang sagot ng dalaga bago naglakad papunta ng kusina. Naks, ibang klase ka talaga. Ikaw lang kilala ko may magandang maid. Dagdag na sabi pa ng kaibigan niya. Huwag mong dalhin sa pamamahay ko ang kapilyuhan mo. Relax, pre. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi na pinansin ng binata ang kanyang kaibigan
Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin si Saiza, dala ang meriendang pinahanda ni Jackson. Hindi rin naman nagtagal ang dalaga, dahil agad na rin siyang umalis. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Biglang sambit ni Edward. No, ba't ko naman gagawin yun? Para namang hindi tayo magkaibigan eh. Kunwaring nagtatampong sabi ni Edward, ngunit hindi na siya pinansin ng binata. Sa kabilang banda, naging abala si Saiza sa mga gawaing bahay. Ginamit na rin yung pagkakataon ng dalaga para muling libutin ang bahay at makapagmasid sa paligid. Naagaw ang atensyon ni Saiza ng isang pinto na nakalak. Walang nakapagsabi sa dalaga kung anong meron sa kwartong ito at kung bakit ito nakalak. Ilang araw na rin siya nagtataka kung anong nasa loob ng kwarto. Saiza, anong ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong ni Manang Yoli. Akmang kakalikutin ng dalaga ang lock ng kwarto nang makita siya ng matanda. Dali-dali siyang lumayo at aligagang humarap kay Manang Yoli. Wala po, lilinisan ko po sana. Hindi na yan pinalilinis ni Sir, kaya hayaan mo na yan. Ganun ho ba? Sige ho. Muling napatingin si Saiza sa pinto bago naglakad palayo dito. Malaking palaisipan pa rin sa dalaga kung ano ang laman ng kwartong yon. At mas lalo siyang naging interesado na mapasok ito. Nagulat na lang si Saiza nang biglang magring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha at sinagot. Hello? Sambit ng dalaga. Kumusta ang misyon mo? Seryosong tanong ng isang tinig ng lalaki sa kabilang linya. So far, so good. Nagmamadali na ba kayo? No. Pero hindi mo rin dapat patagalin yan. I know what I'm doing. You don't have to worry. Good. One more thing. Sige tay, mauna na po ako. Nandito ng boss ko. Putol ni Saiza sa sasabihin ng lalaki dahil nakita niya ang pagdating ni Jackson. Dali-daling binaba ng dalaga ang tawag at kinakabahang napatingin sa binata. Sino kausap mo? Tatay ko ho. Pagsisinungaling ni Saiza. Sunod-sunod na tumango ang binata. Ngunit halata pa rin ang pagtataka sa mukha nito. Aalis muna kami. Maghanda kayo ng hapunan mamaya. Bili ni Jackson. Sige po, sir. Saglit pang napatitig ang binata kay Saiza bago siya naglakad paalis. Nakahinga naman siya ng maluwag nang tuluyan nang mawala sa kanyang paningin si Jackson. Nagpatuloy siya sa paglilinis at paglilibot ng bahay. Bukod sa isang kwarto kanina, wala nang nakita ang dalaga na kahina-hinala sa bahay na ito. Napaisip tuloy siya kung tama ba ang mga impormasyon na binigay sa kanya ng boss nila sa organisasyon na si Mr. Arnaldo. Saiza! Biglang tawag ni Manang Yoli sa dalaga. Dali-daling lumapit si Saiza sa matanda. Bakit ho, Manang? Rest day mo bukas, may plano ka na ba? Wala naman po, baka umuwi lang ako sa amin. Ganun ba? O sige, mag-enjoy ka ha? Napatango na lang ang dalaga bilang tugon. Mabilis na lumipas ang oras, nakapaghanda na rin si Saiza ng hapunan at hinihintay na lang ang pagdating ni Jackson. Nagpaalam na ang dalaga na uuwi, total tapos na rin naman ang kanilang trabaho, pumayag naman agad si Manang Yoli kaya maagang nakaalis si Saiza. O, kumusta? Tanong ni Ira nang dumating ang kanyang kaibigan. Ayos lang. Tipid niyang sagot. May nakuha ka bang impormasyon? Wala nga eh. Di ko alam kung totoo ang mga impormasyon na binigay sa akin. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Ira. May mga impormasyon na binigay sa akin na wala naman dun sa bahay. Ang laki ng pagkakaiba. Pag-amin niya sa kaibigan. For real? Gusto mo ba itanong ko? No. Baka kung anong isipin nila kapag ginagawa natin yan. Mahirap na. Eh di gusto mo bang palihim kong alamin? Kumindat si Ira bago bahagyang natawa. Kaya mo ba? Seryosong tanong ni Saiza. Ako pa ba? Ako nang bahala dyan. Good. That's good to know. Magpapahinga na muna ako. Tumangulang si Ira at bahagyang kumaway. Dumiretso na si Saiza sa kanyang kwarto at pabagsak na nahiga sa kama. Malakas ang kutob niya na may mali sa kanyang misyon. Ang malaking katanungan na lamang para kay Saiza ay kung anong mali doon. Mas lalo tuloy nagdadalawang isip ang dalaga sa misyon na to dahil sa isiping yon.
Think, Saiza, think. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Walang ibang ginagawa si Saiza buong gabi kundi ang mag-isip. Inalala niya ang lahat ng detalye na kanyang nadiskubre sa bahay ni Jackson at ang detalye na binigay sa kanya ni Mr. Arnaldo hanggang sa makatulog siya. Saiza! Saiza! Tawag ni Ira sa kanyang kaibigan habang marahang inaalog ang balikat nito. Dahan-dahang nagmulat ng mata ang dalaga. Bakit? Tanong niya. Aalis muna ako ah. Anong oras na? 12:00 ng tanghali. Seryoso ba? Napabalikwas siya nang bangon sa kama. Ba't ngayon mo lang ako ginising? Mukhang pagod na pagod ka eh. Kaya hinayaan na lang muna kita matulog. O siya, mauuna na ako ah. Tumango na lang si Saiza bilang tugon, habang inaayos ang kanyang higaan. Dali-dali ring nag-ayos ng sarili ng dalaga at agad na bumaba sa kusina nang matapos. Naalala ni Saiza na wala nga pala siyang trabaho ngayon. Napasapo na lang siya sa kanyang ulo dahil nagmamadali pa siyang kumilos. Napagdesisyon na ng dalaga na kumain na ng tanghalian bago bumalik sa kanyang kwarto. Kararating pa lang ni Jackson sa kanyang bahay galing kumpanya. Napansin agad ng binata na nakapatay ang ilaw kahit 8:00 pa lang ng gabi. Kahit nagtataka, nagpatuloy si Jackson sa pagpasok at dumiretso na agad sa kanyang kwarto. Manang! Sigaw ng binata, ngunit makalipas ang ilang minuto walang sumagot. Mas lalo siyang nagtaka, kaya napagdesisyonan niyang pumunta ng kusina. Hindi na itago ng binata ang kanyang gulat nang makita na walang kahit isang kasambahay na nasa kusina. Manang! Muling sigaw ni Jackson, ngunit wala pa ring sumasagot. Naisip ng binata na libutin ang bahay para hanapin ang kanyang mga kasambahay. Sigurado si Jackson na may nangyari sa bahay niya. Kaya naman habang naglalakad, nag-text siya kay Edward para humingi ng tulong. Sino ka? Gulat na tanong ng binata nang makita ang isang imahe ng tao na lumabas mula sa isang kwarto. Nabaling ang tingin ni Jackson sa kwarto kung saan lumabas ang hindi kilalang tao. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Anong kailangan mo? Habang pinagmamasdan ng binata ang imahe, napagtanto niya na babae ito dahil na rin sa hubog ng kanyang katawan. Huminga ng malalim si Jackson bago marahang naglakad palapit sa babae na nananatiling nakatitig sa kanya. Paano ka nakapasok sa bahay ko? Seryosong tanong ng binata. Hindi pa rin sumasagot ang babae. Nanatili siyang nakatitig kay Jackson at nang bahagyang makalapit, ay agad siyang tumakbo. Sandali! Sigaw pa ni Jackson bago dali-daling hinabol ang babae. Hindi napigilan ng binata na magtaka dahil parang pamilyar na pamilyar ang babae sa pasikot-sikot ng kanyang bahay. Kung ibang tao ang pumasok dito, siguradong maliligaw, ngunit iba ang babaeng to. Hinihingal na si Jackson, ngunit hindi niya naabutan ng babae. Tumalo na ito sa bintana at tumakbo palayo. Hinayaan na lang ng binata dahil mas mahalaga sa kanya ngayon ang mahanap ang kanyang mga kasambahay. Manang! Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Jackson nang makita niya ang matanda sa isang sulok ng kwarto. Kasama ni Manang ang ilan pang mga kasambahay ng binata. Nakagapos sa mga kamay nito at may nakatakip na tali sa mga mata at bibig. Dali-dali niyang tinulungan ang mga ito. May pumasok sa bahay. Sagot ni Manang Yoli. Mababakas pa rin ang takot sa matanda na agad na payakap kay Jackson. Hindi namin siya kilala. Nagulat na lang kami bigla siyang sumulpot. Huwag na kayo mag-alala, umalis na siya. Sambit ng binata habang hinihimas ang likod ni Manang. Matapos kalaga ng iba, inutusan ni Jackson ang mga itong magpahinga muna. Dumiretso ang binata sa kanyang kwarto at agad nag-dial sa kanyang cellphone. Edward. Sambit ni Jackson nang sagutin ang kanyang kaibigan ng tawag. Ano nangyari, pre? Ayos ka lang ba? Nabasa ko ang text mo. Papunta pa lang ako dyan. Di na kailangan. Nakaalis na ng loob sa bahay ko. Nakilala mo ba? At anong kailangan niya? May nawala ba sa mga gamit mo? Sunod-sunod na tanong pa ni Edward.
Nakasuot siya ng itim na damit. Balot na balot ang muka. Pero sigurado akong babae siya. Di ko rin alam kung ba't siya pumasok sa bahay ko. Pero doon ko siya nakita sa lumang kwarto. Gusto kong imbestigahan mo ito sa lalong madaling panahon. O sige, ako nang bahala. Nang mamatay ang tawag, agad na humiga ang binata. Malaking palaisipan para kay Jackson ang ginagawa ng babaeng pumasok sa bahay niya kanina. Lalo na at ang lumang kwarto lang ang pinasok nito. Mabilis na lumipas sa mga araw, balik trabaho na si Saiza at naging abala naman si Jackson sa kanyang kumpanya. Sa kabila na nangyari, nagpatuloy pa rin ang binata sa pag-iimbestigang pumasok sa bahay niya at nagdagdag na rin siya ng bantay sa labas para hindi na maulit ang nangyari. Manang, tawag ni Saiza sa matanda na abala sa pagluluto. Ba't parang may mga bagong bantay sa labas? Nagtataka niyang tanong. Wala bang may nakapagsabi sa iyo? Pinasok ang bahay nung isang araw. Kaya ayan, nagpadagdag si Sir ng bantay para hindi na maulit. Hindi na itago ni Saiza ang kanyang pagkagulat. Ho? Paano nangyari yon? Hindi rin namin alam. Bigla na lang may sumulpot na tao na nakaitim at ginapos kaming lahat. Kwento ni Manang. Mabuti naman at walang nangyari sa inyo. Naging seryoso ang mukha ni Saiza. Hindi napigilan ng dalaga ang mapaisip kung sino ang maaaring pumasok sa bahay na ito. Malakas ang kutob ni Saiza na isa yun sa mga katrabaho niya na inutusan ni Mr. Arnaldo. Mabilis na lumipas ang mga oras at naging abala ang dalaga sa paglilinis ng bahay nang biglang magring ang kanyang cellphone. Ira? Sambit ni Saiza nang sagutin niya ang tawag. Saiza, hindi ka maniniwala sa natuklasan ko. Kailangan natin magkita. Hindi ba pwedeng dito mo nalang sabihin sa tawag? May trabaho pa ako eh. No, mas mabuti kung magkikita tayo. O sige, magpapaalam ako. Kakaibang kabang naramdaman ng dalaga nang mamatay ang tawag. Alam ni Saiza na tungkol yun sa inutos niya sa kanyang kaibigan. At base sa tinig ni Ira, meron itong hindi magandang natuklasan. Dali-daling pumunta ang dalaga sa kusina kung saan naroon si Manang Yoli. Manang, pwede ba ako umalis saglit? Babalik din ako agad. Oo naman, ayos lang. Wala naman tayong gagawin. Basta bumalik ka bago umuwi si Sir. Tumango na lang ang dalaga bilang tugon. Hindi na nagsayang ng oras. Nagmamadaling nagpalit ng damit si Saiza at nag-ayos ng sarili bago tuluyang umalis. Sa isang restaurant, tumiretso ang dalaga para hintayin ang kanyang kaibigan. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating din agad si Ira. What? Ano sasabihin mo? Ang misyon mo. Ayon sa impormasyon na binigay sa'yo, konektado ang target mo sa droga, tama? Oo, pati sa ilan pang illegal na mga gawain. Hindi yan totoo. Bahagyang nagulat ang dalaga sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kung ganun, ba't siya naging target ko? Dahil si Jackson Olivares ay anak ni Amelia Olivares. Ano namang kinalaman nun sa misyon ko? Mas lalong nabalot ng pagtataka si Saiza. Si Amelia, dating nililigawan ni Mr. Arnaldo. Hindi sila nagkatuluyan dahil sa ibang lalaki ang naging gusto ni Amelia. Kamakailan lang, natuklasan ni Mr. Arnaldo ang tungkol doon at nais niya maghiganti. Kwento ni Ira. Paano mo nalaman ang lahat ng to? Narinig ko si Mr. Arnaldo nakausap si Jade. Hindi na siya makapaghintay na matapos mga misyon. Kaya nag-utos siya ng iba. Magsisimula ang plano nilang pag-atake mamayang gabi. Kailangan mo na umalis sa bahay niyo para hindi ka madamay. Mariing na pailing si Saiza. No, hindi ako aalis doon. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi mo gusto yung masali sa gulo na yon. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Desidido na ako, hindi ako aalis sa bahay na yon. Pagmamatigas ng dalaga. Alam mo kung bakit tayo pumasok sa organisasyon na to, hindi ba? Para tapusin ang mga masasamang tao. Hindi tayo pumapatay ng mga inosente. At sa nangyayari ngayon, mukhang si Mr. Arnaldo ang kailangan kong tapusin. Ha? Ano? Nasisiraan ka na ba? Hindi yun magdadalawang isip na patayin ka. Hindi yun maghihinayang kahit pa mawala ka, no? Hindi mo na kailangan gawin yan. Huwag ka nang sumali. Sa isa naman. Ang totoo kailangan ko. Why?
Ilalagay mo lang sa kapahamakan ng buhay mo. Kailangan ko ipaglaban ko ano ang tama. Isa pa hindi ko matitiis na hayaang madamay ang mga katrabaho ko doon. Yun ba talaga ang dahilan mo? Kunot noong tanong ni Ira. At ano naman ang gusto mong palabasin? Umamin ka nga sa akin. May gusto ka na ba sa Jackson na yun? Seryoso ang tingin ni Ira sa kaibigan. Agad namang napaiwas ng tingin ng dalaga at hindi nakasagot agad si Saiza dahil maging siya hindi rin sigurado sa isasagot niya. Sunod-sunod pang napabuntong hininga ang dalaga bago muling tumingin sa kanyang kaibigan. I don't know. Alam mo Saiza, hindi mo lang maamin. Ipapahamak mo pa talaga ang sarili mo para lang sa lalaking yun? Singhal ni Ira at hindi makapaniwala ang hitsura nito. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko to ginagawa ng dahil lang sa kanya. Napalapit na rin ako sa mga kasamahan ko doon. At hindi ko kayang pabayaan lang sila doon. Okay, fine. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Alam kong alam mo ang ginagawa mo. Saglit na natahimik ang magkaibigan. Napansin ni Saiza na tulala si Ira at parang malalim ang iniisip nito. May gusto ka pa bang sabihin sa akin? Aligagang napabaling ng tingin si Ira sa kanyang kaibigan. Ang totoo kasi niyan, nahuli ako ni Mr. Arnaldo. Pag-amin ni Ira. What? Eh di kung ganun alam niya na. Tumakas lang ako at agad tumawag sa'yo. Mabuti na lang nakaabot pa ako dito. Bigla na lamang tumayo ang dalaga at agad lumapit sa kanyang kaibigan para yumakap. Mabuti naman at ligtas ka, sumama ka sa akin. Napatingala si Ira at kunot noong tumingin sa kaibigan. Saan naman tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya. Sa bahay ni Jackson. Kailangan nating maghanda kung susugod sila ngayong gabi. Bukod doon, sasabihin ko na lahat kay Jackson. Sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong ni Ira. Wala na tayo ibang pagpipilian. Alam na rin pala ni Mr. Arnaldo ang pagmamanman mo sa kanya. Sigurado akong hindi yung titigil kakahanap sa atin. Mas mabuti nang lumaban sa kanya ngayon. Seryosong sagot ni Saiza. Hindi na nagsayang ng oras ang magkaibigan at agad umalis sa restaurant na yun. Hapon pa lang naman kaya may oras pa sila para makapaghanda. Ang problema na lang ay ang pag-uwi ni Jackson. Dumiretso sina Saiza at Ira sa bahay ng binata. Agad na pinaliwanag ng dalaga sa mga katrabaho niya ang plano. Hindi naman nahirapan na magkaibigan na mapapaniwala ang mga kasambahay dahil may pruwebas silang pinakita. Saiza, huwag mong pababayaan si Sir. Biglang sabi ni Manang na marahang naglalakad palapit sa dalaga. Huwag kayong mag-alala Manang. Gagawin ko ang lahat para maging ligtas siya. Ang kailangan na lang makauwi siya na mas maaga. May naisip akong ideya. Biglang sabi ni Manang. Kunot noong pinanood ng dalaga ang ginawa ng matanda, kinuha ni Manang ang kanyang cellphone at nag-dial doon. Makalipas ang ilang segundo, sumagot din agad ito. Hello, sir? Umakto si Manang na natataranta. Tulong, sir, may emergency po. Bakit, Manang? Ano nangyari? Kailangan po namin kayo dito sa bahay, sir. Okay, Manang. Papunta na ako agad. Nakangiti na si Manang Yoli nang humarap siya kay Saiza. See? Salamat, Manang. Salamat ho. Walang anuman. Basta para kay Sir Jackson. Pumunta na kayo sa kwarto para magtago. Kami nang bahala dito. Tumango na lang si Manang at agading naglakad paalis. Nakahinga na ng maluwag si Saiza. Anumang oras ay dadating na si Jackson. Hindi maiwasan ni Saiza na makaramdam ng matinding kaba. Ano na lang ang sasabihin ng binata kapag umamin na siya? Hey, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Ira. Yes, kinakabahan lang ako. Mukhang tinamaan ka na talaga sa kanya, no? Tumigil ka nga. Hindi ito ang oras para asarin mo ko, no? Natawa naman si Ira sa naging reaksyon ng kaibigan. Ilang beses pang bumuntong hininga si Saiza habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Sabay na napatingin ang magkaibigan sa pintuan nang bigla itong bumukas. Humahangos na pumasok si Jackson na agad ding napatigil na makita ang hindi pamilyar na babae. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Nasaan si Manang? Anong ginagawa mo kay Manang? Sunod-sunod na tanong ng binata.
Napailing na lang si Saiza bago marahang tumayo. Relax, ayos lang si Manang. Sambit niya. Saiza, sino tong kasama mo? Kaibigan ko siya. Mapo ka muna, may gusto akong sabihin sa'yo. Nabalot ng pagtataka ang binata, ngunit agad din siyang sumunod sa utos ni Saiza. Nakaramdam din ng matinding kaba si Jackson nang mapatitig siya sa kasama ng dalaga at maalala ang babaeng pumasok sa bahay niya noon. Ano bang nangyayari? Hindi mapakaling tanong ng binata. Nasa panganib ka. May taong gustong pumatay sa'yo. Ano? Ano ba sinasabi mo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Jackson. Napabaling ng tingin ng binata sa kasama ng dalaga. Ikaw? Ikaw bang pumasok sa bahay ko nun? Mabilis na umiling si Ira. Nope. Si Jade ang babaeng yon. Ba't di mo sinabi sa akin? Biglang tanong ni Saiza habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Nawala din sa isip ko eh. Can someone tell me what's happening? Please? Naiinis na tanong ni Jackson. Katulad ng sabi ko kanina, nasa panganib ang buhay mo. And to be honest, kaya ako nag-apply bilang maid mo. Dahil kailangan ko makalapit sa'yo. Sa paraan na yun, madali ko magagawa ang misyon. At yun ay ang patayin ka. Nanlaki ang mga mata ng binata at gulat na napatitig kay Saiza. Balak mo akong patayin? Hindi makapaniwalang sambit niya. Tumango ang dalaga. Noong una. Pero huwag ka mag-alala, hindi na ngayon. Sino ka ba talaga, ha? Naguguluhang tanong ni Jackson. Napailing na lang si Saiza bago naglakad palapit sa binata. Bakas pa rin ang gulat sa mukha ni Jackson. Ngunit hindi yon pinansin ng dalaga. Isa akong assassin, sir. At trabaho kong pumatay. At ikaw ang target ko sa misyon ko ngayon. Bahagyang napaatras ang binata. At nabaling ng tingin si Jackson kay Ira nang bigla itong tumawa. Mr. Jackson, narito kami para tulungan ka at iligtas. At ba't naman ako maniniwala sa inyo? Kasi sabi nyo lang, di ba, balak nyo akong patayin? Dahil sa misyon nyo? Di mo ba narinig? Hindi ba sabi ko hindi na nga? Not anymore. Inabot ng dalaga ang isang envelope na naglalaman ng mga impormasyon tungkol kay Jackson. Ito ang impormasyon na binigay kay Saiza ni Mr. Arnaldo para sa misyon niya. Lumapit naman si Ira para iabot ang isang video recording. Kunot noong pinanood ni Jackson ang video. Makikita at maririnig ang pagpaplanong ginagawa ni na Mr. Arnaldo sa video na yon. Siguro naman malinaw na sa'yo lahat. Tanong ni Saiza habang nakatitig sa binata. Bakit mo naman ako tutulungan ngayon? Hindi ko naman to ginagawa para sa'yo lang. Ginagawa ko rin to para kina Manang at sa mga katrabaho ko dito. Hindi ko matitiis na pabayaan kayo rito. Gayong may magagawa naman ako para tumulong. Natigil sa pag-uusap ang tatlo nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod na pagsabog sa labas. Dali-dali namang napayuko sina Ira at Saiza habang si Jackson ay mabilis na nagdial sa kanyang cellphone. Sinong tinatawagan mo? Sina Edward. Hindi na sumagot si Saiza at agad lumapit sa binata. Bahagyang sumilip ang dalaga at pinagmasdan ng mga lalaking nagbabarilan sa labas. Unti-unti silang nakakalapit sa bahay. Yun ang sambit ni Saiza sa kanyang isipan. Lumingon naman sa kanya si Ira. May magagamit ba tayo para lumaban sa kanila? May mga baril ako sa kwarto. Mabilis na sagot ni Jackson. Okay, move! Mabilis na kumilos ang binata at si Ira. Sumunod naman sa kanila si Saiza habang binabantayan ang paligid. At saan kayo pupunta? Biglang tanong ng isang babae na nakasuot ng kulay itim na damit. I never thought you'll bend the other way around, Saiza. Mabilis na tumakbo ang babae palapit dito. Tumalo naman si Saiza para masipa ang babae na hindi na nakaiwas sa pagkagulat. Move. Ako nang bahala kay Jade. Saad niya kay Ira. Really? Kakalabanin mo ko? Dahil lang sa lalaking yan? At ano naman pakialam mo? Alam mo ba kung ba't ito ginagawa, ha? Ang kalaban ng organisasyon, kalaban din dapat natin, Saiza. Then
You're all walking the wrong path. Sambit ni Saiza. Naunang sumugod si Jade. Mabilis na nakalapit ang babae kay Saiza at sunod-sunod na sumuntok. Walang ibang nagawa ang dalaga, kundi ang umiwas at salagin ang bawat atake ni Jade. Habang tumatagal, palapit na ng palapit ang tunog ng putok ng mga baril sa labas. Ibig sabihin, unti-unti nang nakakalapit sa bahay ang mga kasamahan ni Jade. Saiza! Sigaw ni Ira na humahangos pababa ng hagdan. Oops! Not so fast. Biglang sabi ng isa pang babae na humarang sa dadaanan ni Ira. Out of my way, Sylvia! Saad ni Ira nagigil. Sinalubong ng babae si Ira. Bago sila tuluyang magkalapit, ay sunod-sunod na pinagbabaril ni Sylvia si Ira. At walang nagawa si Ira kundi tumalon sa gilid ng hagdan, ngunit hindi pa rin natigil si Sylvia sa pagbaril sa kanya. Lalapitan sana ni Saiza ang kaibigan nang bigla siyang hilahin ni Jade sa braso. You'll never get away from me. Nagbabantang saad ni Jade. Let's see. Sunod-sunod na sinipan ni Saiza ang babae, na walang ibang ginawa kundi umiwas. Pabilis ang pag-atake ng dalaga at hindi lahat naiiwasan ni Jade. Hindi na nagsayang ng oras si Saiza at agad lumapit sa kanyang kaibigan. Nasa si Jackson? Nasa taas. Sagot ni Ira. Pumunta ka na ron, ako nang bahala sa kanilang dalawa. Are you sure? Yes, bilisan mo na. Bago tuluyang makalayo si Saiza, nilingon niya pa ang kaibigan. Abala si Ira sa pakikipaglaban kina Sylvia at Jade. Kahit nag-aalala ang dalaga para kay Ira, kailangan niyang magtiwala sa kakayahan ng kanyang kaibigan. Nagpatuloy sa pag-akyat si Saiza na agad ding napatigil nang marating ang kwarto ni Jackson. Oh, nandito ka na pala, Saiza! Nakangising sabi ni Mr. Arnaldo. Nasa si Jackson, ha? It's for you to find out. Tumawa ng malakas ang matanda bago tumalon sa bintana palabas. Hindi nagdalawang isip si Saiza na sumunod at tumalon din sa bintana. Napaluhod pa ang dalaga nang bumagsak siya sa lupa at agad nilibot ang paningin sa paligid. Karamihan sa mga gwardya sa bahay, nakabulagtan at wala ng malay. May mga lalaking hindi pamilyar kay Saiza na nakikipagbarilan sa mga tauhan ni Mr. Arnaldo. Ikaw ba si Saiza? Tanong ng isang lalaking humahangos na lumapit sa dalaga. Ako nga, sino ka? Ako si Edward. Nasa si Jackson. Yan din ang dahilan kung ba't ako nandito. Muling inilibot ni Saiza ang kanyang tingin sa paligid. Nakita ng dalaga ang tumatakbong si Mr. Arnaldo, kaya hindi naman siya nagsayang ng oras at agad sumunod dito. Sandali, saan ka pupunta? Saad ni Edward na pilit humahabol kay Saiza. Sa lugar na sa tingin ko matatagpuan ko ang kaibigan mo. Ililigtas ko ang kaibigan mo kaya pwedeng tulungan mo rin ang kaibigan ko? Ano ibig mo sabihin? Naroon siya sa loob. Kapag may nakita kang babae na pinagtutulungan ng dalawang kalaban, siya ang kaibigan ko. Paliwanag ni Saiza. Napatigil sa pagtakbo si Edward bago sunod-sunod na tumango. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga. Nang sa wakas, may nahanap na siyang makakatulong sa kanyang kaibigan. Pahiram ng baril mo. Mas lalo pang binilisan ng dalaga ang kanyang pagtakbo para maabutan si Mr. Arnaldo. Malayo pa lang, inasinta niya na ang gulong ng van ng matanda. Walang aalis, boss? Sigaw ng dalaga. Pagsisisihan mong kinalaban mo pa ako. Galit na singhal ni Mr. Arnaldo. Ibigay mo na sa akin si Jackson para matapos na to. At sino ka para utusan ako? Nagpatuloy sa pagtakbo ang dalaga nang makita niyang binalak ni Mr. Arnaldo na sumakay sa van. Agad din namang napatigil si Saiza nang makitang muling bumaba ang matanda habang nakataas ang dalawang kamay. Kung inaakala mong basta-basta mo ako mapapatay, nagkakamali ka. Nakangising sabi ni Jackson na marahang bumababa sa van habang nakatutok ang baril kay Mr. Arnaldo. Nakahinga ng maluwag si Saiza nang makasigurado siyang ligtas ang binata. Naglakad na lamang ang dalaga hanggang sa makalapit siya kay Jackson. I told you, stop this nonsense. Seryosong sambit ni Saiza.
Akala nyo ba dito na ito nagtatapos, ha? Akala nyo? Tumawa ng malakas si Mr. Arnaldo bago nilabas ang isang parang remote. Agad na alerto ang dalawa habang nanatiling nakatitig sa matanda. Sinubukan pang barilin ng dalaga si Mr. Arnaldo, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Sa kabila nun, tinamaan pa rin ng bala ang matanda sa kaliwang hita, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Itigil mo na to. Hindi mo pa ba nakikita na hindi ka mananalo kahit ano pang gawin mo? Kahit namimilipit dahil sa sakit, nagawa pa rin humalakhak ni Mr. Arnaldo. Diyan ka nagkakamali. Singhal nito. Hindi nagdalawang isip ang matanda na pindutin ang remote na hawak. Ilang minutong naghintay si Mr. Arnaldo na makarinig ng pagsabog ngunit wala namang nangyari. Ba't ayaw gumana? Sigaw nito. Sigurado ka bang tamang remote ang hawak mo? Napangisi si Jackson bago inangat ang kanan niyang kamay. Gulat na napatitig ang matanda sa binata. Bakit mo hawak yan? Gusto mo ba? Hinagis ng binata ang remote na hawak niya. Bumaling ng tingin si Jackson kay Saiza at agad hinawakan ang braso nito. Umalis na tayo dito. Kahit nagtataka, walang ibang nagawa ang dalaga kundi sumunod. Hindi magkaintindihan sa paggapang si Mr. Arnaldo para lamang maabot ang remote na hinagis ni Jackson. Sa wakas, dito na magtatapos ang lahat. Nababaliw na sigaw ng matanda. Kasunod nun ay ang pagpindot ni Mr. Arnaldo sa remote at nakakabinging pagsabog ang narinig ni Saiza at Jackson. Kahit nakalayo na ang dalawa, naramdaman pa rin nilang malakas sa pagsabog na nanggaling sa pwesto ni Mr. Arnaldo. Naguguluhang napatingin ang dalaga kay Jackson. Anong? Nilipat ko sa sasakyan nila ang bomba na nilagay ng mga tauhan niya sa hardin. Napabuntong hininga at napapatango ang dalaga nang maunawaan ang nangyari. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Hindi pa rin mapakali si Saiza nang maalala niyang naiwan sa loob ng bahay ang kaibigan. Ira! Malakas na sigaw ng dalaga na makapasok sila ng bahay. Yes? Nakangiting sagot nito. Hindi na itago ni Saiza ang kanyang pagkagulat nang makita ang kanyang kaibigan na prenteng nakaupo sa ibabaw ng nakabulagtang si Jade. Nilibot pa ng dalaga ang kanyang tingin at mas lalo lang siyang nagulat nang pati si Sylvia nakabulagta na rin at walang malay. Sabi ko naman sa'yo, diba? Kaya ko silang dalawa? Humalakhak si Ira matapos sabihin yon. Baka nakakalimutan mong tinulungan kita para matalo sila. Biglang singit ni Edward na kalalabas ng galing kusina. Bakit may pagsabog kaming narinig? Ang lakas na. Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga tapos na lahat. Natigil sila sa pag-uusap nang biglang dumating ang mga pulis. Isa-isa silang kinausap ng mga pulis at hinayaan na lang na arestuhin ang mga tauhan ni Mr. Arnaldo. Napagdesisyonan, nina Saiza at Ira na umuwi dahil sa pambihirang pagod na kanilang nararamdaman. Hindi naman sila pinigilan ni Jackson. Whew! What a night! Sambit ni Ira na makarating sila sa kanilang bahay. Papahinga na ako Pagod. Paalam ni Saiza. Tumangulang si Ira bilang tugon. Dumiretso naman agad ang dalaga sa kanyang kwarto at pabagsak na nahiga sa kanyang kama. Ngayon, naramdaman ni Saiza ang pagod at pananakit ang kanyang katawan, kaya minabuti niyang matulog na agad. Isang buwan nang tumigil si Saiza sa pagtatrabaho bilang maid sa bahay ni Jackson. Matapos ang engkwentro nila sa pagitan ni Mr. Arnaldo, hindi na siya bumalik sa bahay ni Jackson. Hey, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Ira. Oo naman. Mabilis niyang sagot. Ilang araw ka ng ganyan, pwede ka magsabi sa akin kung may problema ka. Hindi, ayos lang ako. Hindi na nagpumilit si Ira at hinayaan na lang na mapag-isa ang kanyang kaibigan. Muling naging malalim ang isipin ni Saiza. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin siya sa nararamdaman niya. Dapat ay masaya ang dalaga dahil tapos na ang misyon niya.
Wala na rin siya sa organisasyon nila. Matatahimik na silang dalawa ng kaibigan, pero kabaliktaran ang nararamdaman niya ngayon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Mahinang bulong niya sa sarili. Hindi maitatanggi ni Saiza na may nararamdaman siya para sa lalaki. Matagal na yung napapansin ng dalaga, ngunit kamakailan niya lang natanggap. Kaya naman lalo siyang nahihirapan ngayon at hindi niya malaman kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sa kabilang banda, malaking pagbabago ang naidulot ng pag-alis ni Saiza sa bahay ni Jackson. Naging tahimik ang bahay at may pagkakataon pa na gusto nang puntahan ng binata ang bahay ni Saiza, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Tutunga ka na lang ba, pre? Kung namimiss mo siya, puntahan mo, hindi yung nagpapakabaliw ka dyan. Saad ni Edward. Di naman kasi ganun kadali yun. Bakit? Ano ba mahirap dun? Tumayo ka dyan, sumakay ka sa kotse mo. Magmaneho ka papunta sa bahay ni Saiza at kausapin mo siya. At ano namang sasabihin ko? Aminin mo ang tunay mong nararamdaman para sa kanya. Huwag mo na lokohin sarili mo, pre, baka magsisi ka pa sa huli. Saad pa ni Edward. Hindi nakasagot agad si Jackson at napatitig na lang sa kanyang kaibigan. May punto naman ang sinabi ni Edward na naging dahilan para mapaisip ang binata. Matagal-tagal na ring tinatanggi ni Jackson ang nararamdaman niya para kay Saiza. Mabilis na tumayo ang binata at nagmamadaling pumunta sa kanyang kwarto para mag-ayos ng sarili. Nang makontento, ay agad nang umalis si Jackson. Ikamusta mo na lang ako kay Ira, ah? Saad pa nito. Kumaway lang ang binata bilang tugon bago nagsimulang paandarin ang kanyang kotse. Mabilis na lumipas ang oras, nakatunganga pa rin si Saiza sa kwarto niya. Ilang beses na ring tinatawag ni Ira ang kanyang kaibigan pero hindi ito sumasagot. Mr. Jackson? Hindi makapaniwala ang bulalas ni Ira nang buksan niya ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Nandyan ba si Saiza? Kailangan ko kasi siyang makausap. Ngumiti ng nakakaloko si Ira habang nakatitig kay Jackson. Ano naman ang pag-uusapan niyo? Mas mabuti siguro kung kay Saiza ko muna sasabihin. Napasimangot naman si Ira bago naglakad palayo. Pasok ka, tatawagin ko lang siya. Kahit kinakabahan, sumunod na lang si Jackson at naupo sa sofa. Halos magkarambola na ang dibdib niya dahil sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit pinilit niya pa rin kumalma. Samantala, 3 beses nang kumatok si Ira sa pinto ng kwarto ni Saiza. Hindi na siya naghintay ng sagot at dumiretso na ng pasok. May bisita ka. Saad ni Ira sa kaibigan. Naguguluhang napatingin si Saiza sa kanyang kaibigan dahil sa sinabi nun. Wala naman ako naalala na may bibisita sa akin. Bumaba ka na lang. Gusto ko raw niya makausap. Kumindat pa si Ira bago lumabas ng kwarto ni Saiza. Mas lalo tuloy nagtaka ang dalaga at saglit naman nag-ayos ng sarili si Saiza at nang makontento, agad din siyang bumaba. Napatigil siya sa paglalakad nang makita niya si Jackson na nakaupo sa sofa nila. Mabilis na napatayo ang dalaga nang makita ang pagbaba ni Saiza. Pwede ba tayo mag-usap? Kinakabahang tanong niya. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil wala na rin naman siya magagawa. Nasa harap niya na si Jackson. Sa kabila nun hindi na mapakali ang dibdib ni Saiza. Kabadong-kabado siya. Ano bang pag-uusapan natin? Napatingin si Jackson kay Ira na nakangiti sa kanila habang nakamasid. Umismid pa ang binata para maagaw ang atensyon ni Ira. Okay. Iwan ko muna kayo. Kunwaring nalungkot na paalam ni Ira. Damot. Ba't ka nagpunta dito? Huminga ng malalim si Jackson bago tumitig sa dalaga. I want you back. Ano? Ano ibig mong sabihin? Gusto mo magtrabaho ako ulit sa bahay mo bilang maid? Hindi ganon. Gusto kitang bumalik sa bahay. Hindi bilang maid, kundi bilang girlfriend ko. Natulala na lang si Saiza dahil sa narinig. Anong sinabi mo? Napakamot sa batok si Jackson bago muling tinitigan ng dalaga. Gusto kita. No,
Mahal na ata kita. At gusto kong bumalik sa bahay ko kasi namimiss kita. Kung kanina, mabilis na ang tibok ng puso ni Saiza, ngayon mas dumoble pa. Ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang pisngi. At paniguradong pulang-pula na ang kanyang mukha ngayon. Are you kidding me? No, seryoso ako. Ang totoo niyan, matagal ko nang alam na may nag-iba sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi ko lang agad natanggap yon. Gulat ang dalaga. Lalo pa nang maglakad si Jackson palapit sa kanya. Mas lalong hindi mapakali si Saiza. I don't know what to say. Sabihin mo lang sa akin na babalik ka sa bahay ko. Sabihin mo may gusto ka rin sa akin dahil matagal ko na napapansin yun sa mga tingin mo. Please. Nangilid ang luha ni Saiza at di niya maiwasan na mapatingin kay Jackson. Yes, gusto rin kita. Hindi ko lang maamin dahil natatakot ako na baka kamuhian mo ako dahil sa nagawa ko. It doesn't matter. Tapos na yon. At wala na tayong magagawa para mabago yon. At the end, tinulungan mo pa rin naman ako, di ba? Napahagulhol na si Saiza nang maramdaman niya ang bisig ni Jackson. Ang lahat ng pinoproblema at iniisip niya, naglaho na parang bula nang yakapin siya ng lalaki. Tandaan mo to, Saiza. Matagal na kitang napatawad dahil sa ginawa mo nun, kaya huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ngayon, mahal na mahal kita. Huwag mong kalilimutan yan. Mas lalong naiyak ang dalaga dahil sa mga narinig niya. Mas lalo ring humigpit ang yakap sa kanya ni Jackson. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ng binata ngayong nasa bisig niya na ang babaeng nagugustuhan niya at mahal niya. I love you too. Biglang sabi ni Saiza. Hindi napigilan ng binata ang mapangiti at walang paglagyan ng kasiyahan niya. Naks, happy ending. Nang aasar na saad ni Ira mula sa kusina, agad namang napabitaw sa pagkakayakap sina Saiza at Jackson na hindi nagtagal ay parehong natawa. Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Jackson at nagsimula silang maglakad papunta sa kusina. Naabutan nila si Ira na parang nababaliw sa sobrang kakiligan habang nakaupo. Kinakamusta ka pala ni Edward? Nakangising sabi ni Jackson, dahilan para mapaayos na upo si Ira. Hindi napigilan ni Saiza ang mapangiti. May tinatago ka pala sa akin, ha? Wala kayo. Saad ni Ira, bago dali-daling tumakbo palabas ng kusina. Nagtawanan ng dalawa sa naging reaksyon ni Ira. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan, hindi nagtagal nagkatuluyan nga si Saiza at Jackson hanggang sa magpakasal silang dalawa. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa dahil parang halos kumpleto na rin ang pamilya nila. Nagkatuluyan din sina Edward at Ira na ngayon ay abala sa paghahanda ng kanilang kasal. Han, I love you. Naglalambing na sambit ni Jackson bago yumakap sa kanyang asawa. Anong kailangan mo, ha? Grabe ka naman, naglalambing lang ako. May kailangan na agad? Alam ko na yan. Sabihin mo na anong kailangan mo. Anak. Nakangising sambit ni Jackson. Mabilis na nag-init ang mukha ni Saiza dahil sa sinabi ng kanyang mister. Dali-daling tumayo ang babae at sunod-sunod na pinagkahampas sa braso ang asawa. Kahit kailan napakapilyo mo. Anak na lang ang kulang at masasabi na rin kumpleto ang kanilang pamilya. Hindi naman nagmamadali ang mag-asawa dahil naniniwala silang darating ang panahon, mabibiyayaan din sila ng anak. Saiza, seryoso tong sasabihin ko, ha? Ano ba yun? Thank you for everything. Salamat dahil bumalik ka sa akin. At ngayon magkasama na tayo habang buhay. No, ako dapat na magpasalamat sa'yo. Kasi tinanggap mo pa rin ako sa kabila ng nagawa ko. Napangiti na lang ang babae nang bigla siyang yakapin ng kanyang mister. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo lang nagiging matibay ang pagmamahalan nilang dalawa. I love you. Saad ni Jackson. I love you too. Sa kabila ng pagkakakilala ni Saiza at Jackson, nauwi rin sila sa isang matamis at masayang pagsasama. Isang bagay na nagpapatunay na may kakaibang kapangyarihan ang pag-ibig.
Sabi nga nila, love is for the brave hearts. It comes from the very unexpected place and time, and you have to be brave and prepared to embrace it. The end.